Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang game ng kupunan ng Lakers kontra sa kupunan ng Brooklyn Nets. Masaya na ang Lakers mga ropa, si LeBron James, Austin Reeves, etc. Nagdidiwang na sila mga ropa dahil nga sunod-sunod na naman ang kanilang panalo matapos nga ng pagkatalo nila sa Detroit Pistons. Ngayon naman ay dalawang sunod na panalo na ang mayroon ng Lakers. Ngayon mga ropa, coming into this game nga, ang standings sa kupunan ng Lakers, standings update muna tayo, 47-26. Pangatlo pa rin ang Lakers sa Western Conference mga ropa. Yun nga lang, tignan natin dito ang kupunan ng Denver Nuggets. 47 wins na rin sila mga ropa. Ang diferensya lang dito ay 2 losses away ang Denver Nuggets kontra sa kupunan ng Lakers. Samantalang ang humahabol dyan ng Minnesota Timberwolves at Rockets ay nahuhuli na sa 45 at 44 wins. Mayroon na lamang 9 games ang Lakers mga ropa, at ang pinakamatinding kalaban ng Lakers sa mga huling 9 games na yan ay ang kupunan na syempre ng OKC Thunder na number 1 sa Western Conference. 2 beses nilang lalabanan yun mga ropa. Ang maganda naman dito ay ang Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves at Houston Rockets ay lamang dyan ng Lakers sa season matchup. Kaya if ever na magkapareho sila ng standings ay mas aangat ang Lakers kumpara dyan sa tatlong teams na yan. Ang iniiwasan at sinesecure talaga ng Lakers ngayon mga ropa ay pumasok sila at least dyan sa may top 4 spot para ma-secure nga nila ang home court advantage sa may first round ng playoffs sa may games 1 and 2. Ang kasunod na kalaban naman ng Lakers mga ropa ay ang kupunan ng Washington Wizards na kulelat rin sa standings. Pang 13 nga yan sa Western Conference. At ang nakalaban nga nila ng kupunan ng Brooklyn Nets mga ropa ngayon ay 17-56, pang 14 yan sa Eastern Conference. Yang tatlong teams na yan mga ropa naglalaban sa yan sa pinakadulo at kung sino makakakuha ng lottery pick sa susunod na draft. Ngayon mga ropa, dito nga sa video na to, isa-isa na tihimay-himay natin ang ginamit na diskarte ng kupunan ng Lakers ni Coach JJ Redick para talunin ang kupunan ng Brooklyn Nets. Marahil may magsasabi dyan na mahinang team ang kupunan ng Brooklyn Nets. Totoo naman mga ropa kung in terms of standings ang pagbabasihan natin. Pero syempre, malalakas pa rin ang mga players niyan. Hindi naman papasok sa NBA yan kung lalanto-lanto tayo at mahina ang mga players. Kaya ibig sabihin, hindi mawawala ng chance sa possibility na maglaban talaga ang kupunan ng Brooklyn Nets. At dito nga sa game na yun ay naglaban sila. Mabuti na lang talaga mga ropa, mas umiral dito ang lakas ng kupunan ng Lakers para talunin ang kupunan ng Brooklyn Nets sa napaka-intense na laban. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown. Los Angeles Lakers versus kupunan ng Brooklyn Nets. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito na nga tayo magsimula sa may 4th quarter. 85-84 ang score dito. Isang puntos lang ang kalamangan dito ng Lakers mga ropa. Sinabi ko nga nung una pa lang, naging dikitan at tikdikan ng laban mga ropa, naging intense ang laban. Ngayon, ang starting 5 ng Lakers is sa may 4th quarter mga ropa. Balansyadong starting 5 ang ginamit dito ni Coach JJ Redick. Austin Reeves at point guard mga ropa, shooting guard dito itong si Luke Kennard. At forwards dito si LeBron James at Rui Hachimura. Bale, dalawang shooters ang mayroon niya si Coach JJ Redick mga ropa, Luke Kennard at Rui Hachimura. Samantalang starting center dito ni Coach JJ Redick ay walang iba kundi si Jackson Hayes. Take note nga pala mga ropa, buong 4th quarter si Jackson Hayes ang ginamit ni Coach JJ Redick. Hindi niya pinasok man lang ni isang beses DeAndre Ayton dito sa may 4th quarter na to. Ngayon mga ropa, ano kaya ang ibig sabihin nun? Mas nagtitiwala nga ba si Coach JJ Redick kaysa kay Jackson Hayes ngayon mga ropa kumpara kay DeAndre Ayton? Ilang sunod na laro ng Lakers mga ropa ay ginagamit talaga ni Coach JJ Redick itong si Jackson Hayes, lalo na sa may 4th quarter. Ngayon mga ropa, ang defense ang gamit nga pala dito ng kupunan ng Brooklyn Nets ay man-to-man defense yan na mayroong close-out rotation na defense. Katulad din naman ng Lakers mga ropa, ganyan din ang kanilang depensa. Pero nung umawak na ng bola dito si Luke Kennard mga ropa, may close-out dyan. Pero mas mabilis ang first step dito ni Luke Kennard na iwanan niya yung primary defender. May isa pang umabol mga ropa, yun nga lang, mabagal sila mga ropa at wala ring close-out doon sa may ilalim. Kaya nagkaroon ng AC 2 points si Luke Kennard, buena mano dito sa may 4th quarter. Samantala, nagkaroon naman ng magandang pasa, open na open dito ang kupunan ng Brooklyn Nets mga ropa sa may 3-point area, pero nagmintes ang kanilang attempt sa may 3-pointer. At ito naman ang laging ginagawang diskarte ng Lakers mga ropa, at dito sa game na to ginawa din nila. Pumupunta sila kay LeBron James sa may poste, at ang ginawang counter-attack naman dyan ang kupunan ng Brooklyn Nets mga ropa ay lagi sila nagsisend ng double team kay LBJ. Pero magaling talaga si LeBron bumasa ng depensa mga ropa. Pinasa niya kaagad yung bola kay Jackson Hayes na open sa may gitna. May
sumubok lumose out dyan mga ropa. Yun nga lang, na-foul nila dito itong si Jackson Hayes. Possession pa rin mga ropa dahil nakapag-convert nga ng foul dito ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Samantala, bumalik tayo sa opensa ng kupunan ng Brooklyn Nets. Dito mga ropa sa may ibabaw, sabi ko nga sa inyo, man-to-man defense ang ginagamit na depensa ng kupunan ng Lakers at nagkakaroon ng switching sa may depensa mga ropa. Pero pagka-switch dito ni Luke Kennard dito kay Austin Reeves, madali lang silang iniwanan dito sa may ibabaw mga ropa at napakagandang tira pa, one-handed shot ang ginawa dito ng Brooklyn Nets. Pumasok ang tirada, basket is good. At sa possession dito ng Lakers mga ropa, heto gumamit ng pick and roll game dito si Austin Reeves at LeBron James. Nag-set ng screen dyan si LeBron mga ropa at na-receive niya naman yung pasa galing dito sa may roll niya mga ropa. Ang nagkamali dito yung center ng kupunan ng Brooklyn Nets. Nag-react siya dito kay LBJ, lumose out siya na nag-open up naman para ma-open si Jackson Hayes doon sa may baseline. At syempre, high IQ player mga ropa, sanay na si LeBron James sa mga ganyan. Napakagaling niya sa ganyan mga ropa. Nagkaroon tuloy ng tic-tac-toe gameplay dito, open si Jackson Hayes, basket is good. Samantala sa possession naman na to, strong attack, left-handed attack ang ginawa dito ng kupunan ng Brooklyn Nets. Close out dyan si Jackson Hayes mga ropa, good close out na yan, pero grabe yung area na ginawa dito ng Brooklyn Nets. Dinakdakan si Jackson Hayes sa harap-harapan, parehas palang mataas tumalon. Nang ibabaw dito ang opensa ng kupunan ng Brooklyn. Medyo napasama pa nga yung bagsak dyan mga ropa, pero still, naipasok pa rin yung tirada. At sa pagkakataon pa na to mga ropa, nag-turnover pa ang kupunan ng Lakers, nakakuha na steal dyan ang kupunan ng Brooklyn Nets. Nagkaroon pa na slam dunk dito mga ropa, kaya naging 90-89 ng score. Lumamang pa dyan ang kupunan ng Brooklyn pagbubukas ang fourth quarter. At ang maganda dito mga ropa, bumawi na napakagandang play dito ang kupunan ng Lakers. LBJ at Austin Reeves sa may ibabaw. Kitang-kita natin nung nag-float dyan si Austin Reeves sa may left wing 3-pointer. May set na off-ball screen dito itong si Jackson Hayes. Sumenya sa din dyan si Jackson Hayes mga ropa at naharangan dito ni Jackson Hayes yung primary defender. Ang inatake dyan ni Austin Reeves mga ropa, yung drop defense dito ng defender ni Jackson Hayes. Naipasa yung bola ni LBJ mga ropa, huli na ang close out. Pumasok ang 3-pointer dito ni Austin Reeves, napakagandang setup play na nakapagresulta sa 3-pointer ng Lakers, basket is good. Dito naman mga ropa, medyo mahina ang depensa ni LeBron. Lumusot sa kanya dito yung binabantayan niya ng basic lang, one-handed shot. Samantala sa possession naman ang kupunan ng Lakers, take note nga pala mga ropa, si Austin Reeves dito sa may fourth quarter ay nagtala ng tumataginting ng 15 points. Si Austin Reeves mga ropa ang main factor kung bakit nanalo ang Lakers sa game na to dahil sa 15 points na in-score niya. Uminit siya dito sa may fourth quarter at walang kabog-kabog nga mga ropa, pinukulan niya ng 3-pointer depensa dito ng kupunan ng Brooklyn Nets. Pumasok yan, basket is good. Samantala, well-contested 3-pointer naman ang tinake dito ng kupunan ng Brooklyn Nets at nagmindis yan mga ropa. Nag-fast break dito si LeBron. Yun nga lang mga ropa, tumama ang tuhod dito ni LeBron at nadapa siya dyan sa play na yan mga ropa. Tinawagan ng foul dyan ang kupunan ng Brooklyn Nets. 2 free throws para kay LeBron. Yun nga lang, isa ang pumasok. At eto mga ropa, humigpit din talaga ang depensa ng kupunan ng Lakers dito sa fourth quarter na to. 2 contested shots ang pinakawalan dito ng kupunan ng Brooklyn Nets. At sa managmindes ang tirada dyan ng kupunan ng Brooklyn mga ropa, napakagandang depensa ang ginawa dyan ng kupunan ng Lakers. At eto na ulit mga ropa, bumalik na ulit tayo sa possession ng kupunan ng Lakers. Pumunta nga ulit ang kupunan ng Lakers kay LeBron James dito sa may poste at nagbigay kaagad ng double team dyan ng kupunan ng Brooklyn. Ganyan nga yung ginagawa ng Nets mga ropa, pero agarang kinik-out ni LeBron yung bola kay Rui Hachimura. Open 3-pointer, yun nga lang nagmintes. Pero tingnan natin si Jackson Hayes doon sa may ilalim. Grabe ang hustle at effort na ginagawa ni Jackson Hayes dyan sa may ilalim mga ropa. Katulad nga ni sinabi ko, hindi pinasok si DeAndre Ayton sa may fourth quarter na to. Jackson Hayes ang ginamit ni Coach JJ Redick. Nagtala si Jackson Hayes sa game na to na tumataginting na 10 points with 8 rebounds sa tumataginting na 5 blocks mga ropa. Deserve na deserve at solido talaga ang minuto na binibigay ni Jackson Hayes para sa Lakers. At dahil nga din sa hustle at effort na ginawa dyan ni Jackson Hayes mga ropa, nakakuha ng second chance points dito ang Lakers. Luka Doncic mga ropa ay nakapag-convert ng back shot. At dahil sa tirada na yan mga ropa, lumobo na sa 6 na puntos ang kalamangan dito ng Lakers kalagitnaan ng fourth quarter. 100-94 ang score.
At sabi ko nga mga ropa, defense intensity ang nagpanalo din sa Lakers sa game na to. Ang nangyari dito, Luka Doncic kinuha siya sa isolation. Hindi na to yung dating Luka mga ropa na madali lamang iwanan sa may ibabaw, sa may perimeter. Nakuha dito ni Luka Doncic ang steal mga ropa, at sa steal na yan dito sa may transition, binigay niya kaagad yung bola sa mainit na si Austin Reeves. May sumubok lumaws out, huli na ang lahat. Pumasok ang tirada dito ni Austin Reeves mga ropa. Ang momentum ay napunta na sa Lakers. Naging 103-94 bigla ang score sa isang iglap. 5 minuto na lang ang natitira sa may fourth quarter. Umarangkada dyan bigla ang Lakers, mapadepensa man o opensa. Napa-timeout ang kupunan ng Brooklyn Nets mga ropa, pero after ng timeout, ang gandang setup play naman kaagad na ginawa dito ng kupunan ng Brooklyn. Bumawi sila mga ropa. Si Austin Reeves naligaw dito sa may switching. Hindi siya nag-switch sa may depensa mga ropa, hindi siya umabol dito sa may ibabaw kasi dapat Luka Doncic na ang sasalo doon sa binabantayan niya. Pero nag-stick pa rin siya mga ropa, kaya wala nakahabol sa may 3-point area. Open 3-pointer mga ropa na i-convert naman ng kupunan ng Brooklyn Nets. Samantala, nag-turnover pa nga dyan ng kupunan ng Lakers mga ropa. At dahil sa possession na yan mga ropa, heto tignan ulit natin. Jackson Hayes mga ropa, ang gandang block ang ginawa dito para hindi magkaroon ng easy 2 points na naman dito ang kupunan ng Brooklyn Nets. Grabe talaga ang effort at minuto na binibigay para kay Jackson Hayes. Solid na solid. At eto mga ropa, nagkaroon na ng open layup dito ang kupunan ng Brooklyn Nets pero nagmintis yan. Kinapitalize tuluyan ni Lebron mga ropa dito sa may fast break. Ang gandang spin move ang ginawa dyan ni Lebron. Kinapitalize niya ang pagkakataon na yan. Kinatawan niya ang lahat ng defenders dyan sa may ilalim. Nakapag-convert ng 2 points dito si Lebron. Basket is good. At eto mga ropa, nag-take ng 3-pointer dito ang kupunan ng Brooklyn Nets pero nagmintis yan. Pero guess what, guess kung sino ang nangingibabaw nakipagbakbakan doon sa may ilalim para sa rebound. Walang iba mga ropa kundi si Jackson Hayes. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo mga ropa. Naging solido ang minuto ni Jackson Hayes dito sa may fourth quarter. Hindi ginamit ni Coach J.D. Redick si DeAndre Ayton pero naging maganda naman ang resulta. Sa rebound na yan ay nakabingwit pa ng foul itong si Jackson Hayes. 2 free throws pa ang napasok dito ni Hayes mga ropa para palubuin pa sa 13 points, 110-97 ang score dito sa huling minuto ng fourth quarter sa crucial moment mga ropa. Nagkaroon naman ng open lane sa may layup dito ang kupunan ng Brooklyn Nets mga ropa. Yun nga lang si Luka Doncic. Nagkaroon ng isolation play dito sa may top of the key. Binauna ni Luka ng top of the key 3-pointer, step back 3-pointer. Ang depensa dito ng kupunan ng Brooklyn Nets, pumasok yan, basket is good. At samantala, heto na nagmintis ang kupunan ng Brooklyn Nets sa kanilang atake. At yung atake na yan mga ropa, Austin Reeves naman ang tumirada. Top of the key 3-pointer, then back-to-back 3-pointers ang pinako dito ni Austin Reeves para maseryuhan na ang panalo ng kupunan ng Lakers. At eventually nga natapos ang game sa score ng 116-99, lumobo sa 17 points sa isang iglap ang kalamangan ng Lakers mga ropa. Naging magic bunot dito ni Coach J.D. Redick itong si Jackson Hayes. Actually, hindi nga magic bunot dahil ginagamit niya na talaga sa mga pass game sa may fourth quarter. Itong si Jackson Hayes kumpara kay DeAndre Ayton. 2 times winning streak ang Lakers mga ropa. Sana maging 3 times na pag nakalaban nila ang kupunan ng Washington Wizards. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa performance na ginawa dito ng kupunan ng Lakers? Magsusunod-sunod na ulit kaya ang panalo mga ropa? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion. Magkwento